Mga kababayan, hindi ba kayo nanghihinayang diyan sa ginawa niyong pagboto dito kay Senator Marcoleta? Doon lang sa mga bumoto sa kanya. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Kasi lahat tayo apektado. Buong Pilipinas, lahat ng mamamayang Pilipino, apektado nitong nakawang, malaking nakawan diyan sa flood control projects na yan. Pagkatapos, itong si Senator Marcoleta, hindi maganda ugaga sa pagtatanggol dito sa pinakamalaking kontraktor na nakinabang dito sa mga flood control projects na to, na sila Diskaya. Hindi siya maganda ugaga sa pagtatanggol. At maririnig nyo sa kanya kung gaano siya kalungkot daw. Nalulungkot siya dahil ganito daw ang naging reaksyon ni Secretary Boying Rimulya tungkol doon sa application na binibigay niya para i-evaluate itong pagiging witness, mailagay sa witness protection program itong mag-asawa. Sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapa sa ilalim itong mag-asawang Diskaya sa witness protection program. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yon. Nagpahayag na gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Lungkot na lungkot daw siya dahil sa ganitong reaksyon ni Boying Rimulya. Pero hindi man lang niya nababanggit na nalulungkot siya dito sa nangyayaring nakawan, dito sa pandarambong ng mga politiko, pandarambong nitong mga opisyal ng DPWH, dito sa ating mamamayang Pilipino. Yung pandarambong nila sa pera ng mamamayang Pilipino. Sa paggawa ng mga substandard at mga ghost projects. Limpak-limpak na po, trilyon na po, bilyon-bilyon ang kontrata nila at pinagnanakawan ng todo-todo tayong mga mamamayang Pilipino. Pero here you are with one of our senators nagsasabi nalulungkot siya dahil itong application ng kanyang kliyente, sila Curly at saka Sara Diskaya, ay ayaw tanggapin, ayaw aproban itong si Secretary Boying Rimulya. Anong klaseng senador itong si Senator Marcoleta? Imbes na malungkot siya dahil dito sa nangyayaring napakalaking nakawan dito sa mga kontrata ng mga contractors na to sa mga flood control projects, bilyon-bilyon, trilyon na nga kung tutuusin niya sa buong Pilipinas. Pero hindi siya nalulungkot para sa atin. Mga kapatid, mga kababayan, itong si Senator Marcoleta, hindi nagpakita ng lungkot, hindi nagpakita ng galit dito sa mga magnanakaw na politiko, magnanakaw na mga contractors, magnanakaw na mga opisyal ng DPWH. Ang unang-una niyang iniintindi, yung malagay sa witness protection program, itong mag-asawang Diskaya. Unang-una, hindi pa nga nagsasabi ng lahat ng katotohanan itong mag-asawa, ilalagay mo na kagad sa witness protection program. Hindi nagpapakita ng sincerity sa ginagawa nila. And yet, itong si Marcoleta, hindi maganda ugaga sa pagtatanggol, sa pagdepensa, at pagkumbinsi dito sa mga senador natin, pagkumbinsi sa Secretary of Justice na mailagay sa witness protection program itong mag-asawang Diskaya. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng witness protection program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo .
kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali. Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa witness protection. Iyon pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskaya, meron po kaming dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil degree by consanguinity or affinity ay nasa threats, tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Section 10 ay sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo ang kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. They are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen involving moral turpitude. So makikita po rin nyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Hindi niya ba napapansin ang sarili niya? Marcoleta, manalamin ka, tingnan mo mabuti ang sarili mo. Baka naman yung pananalita mo, hindi mo napapansin, lawyering ka na para sa mag-asawa. Hindi mo napapansin yan. Ano ba ang meron? Bakit ganyan ka magsalita? Hindi mo na napapansin na lawyering ka na doon sa mag-asawa. Ano nangyari? Ano nangyari, Mr. Marcoleta? Bakit hindi mo na naiisip yung kapakanan ng mamamayang Pilipino, yung malaking halaga ng pera na nawala sa Pilipinas sa kaban ng bayan dahil sa mga magnanakaw na yan? Mga magnanakaw yan. Kahit hindi pa natin nakukonfirm, hindi pa natin nakukumpleto ang mga ebidensya laban sa kanila, definitely, sa ngayon pa lang, mga magnanakaw yan mga yan. Pero ikaw, hindi ka maganda ugaga sa pagtatanggol para mailagay sa Witness Protection Program at maka-avail yan ng kanilang mga perks, maka-avail ng mga advantages, mailagay sila sa Witness Protection Program, gagastosan ng gobyerno, pera na naman ng mamamayang Pilipino yan. Hindi ka ba nahihiya, Marcoleta, dyan sa tinutulak mong Witness Protection Program para dyan sa mga tawagin ko ng kliyente mo? Mahiya ka naman. Wala ka man lang ipinakitang galit, wala ka man lang ipinakitang malasakit sa mamamayang Pilipino na nawalan ng maraming serbisyo dahil sa nakawan na to. Uulitin ko yung sinabi ko noong una pa. Ganon din, sinabi na rin to ni Senate President Tito Sotto. Bakit ka nag-aalala sa mga diskaya na yan na kayang-kayang magbayad ng mga security men, ng mga security people? Kahit na isang malaking army pa, kaya nilang magbayad. Kahit na 1,000 security, paikutan nila lahat ng properties nila. Yung mga vehicles nila, pa-escortan ng katakot-takot na mga bulletproof na mga sasakyan, paikutan ng mga bodyguards yan, kayang-kaya nila. Bakit ikaw gigil na gigil ka sa mga diskaya para mailagay dyan sa Witness Protection Program? Sila pang merong panggastos na sa perception ng mga mamayang Pilipino, isa sa pinakamalaking magnanakaw dito sa Pilipinas. Malaking magnanakaw na pinoprotektahan mo. Ano bang meron, Mr. Marcoleta? Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ang lalagay mo- for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process,
restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this Teka case muna. being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, but I am At operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly vantage allow point, the- the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. So it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag Sir, po ninyo babaguhin ang sir, batas, we Mr. are Secretary. operating on a unique set of facts, and we are all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, ang sir. bansa. Also, sir, sorry too, if you do not agree with me, but I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit. Mr. Chair, I wish Yung I can counsel make mo, a few pwede namin sa- clarificatory pwede questions namin before we sa- start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Sir, let's hear first from the principal witness this morning. No, but these Are you are ready? prejudicial questions. Chair, go ahead. I wish I can make a few foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dahil konsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? You responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I'm It's not my questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the That's chairman not of this part committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Okay, kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Tingnan nyo, halos bastusin na, halos sagasaan na itong chairman ng Blue Ribbon Committee para lang express niya yung kanyang disgust, yung kanyang sariling kapakanan or sariling kagustuhan na malagay sa Witness Protection Program itong kanyang mga, tawagin ko na ulit, kliyente. Kasi hindi ko maiwasan na tawaging kliyente dahil parang na siya naglo-lawyering sa dalawang tao na to dito sa mag-asawang Diskaya. Ang bukang bibig niya, kung titingnan nyo maigi, kung bumubuka ang bibig niya, walang kaibahan doon sa isang abogado na nagtatanggol sa isang kliyente. Ganon-ganon yung mga pananalita niya. Para siyang spokesperson, para siyang, yun na nga, isa siyang abogado ng mga nasa-charge ng krimen at siya pa rin ang nagsasalita bilang spokesperson. Parang sila Fortune, pagka nagsasalita para sa kliyente nila. Ganyan-ganyan ang nakikita ko kay Marcoleta dito sa mga Diskaya. Pero ni minsan, hindi ko narinig na sinabi niyang, grabe itong ginawa nilang pagnanakaw. Nakakaawa ang taong bayan dito. Kawawa ang gobyerno rito. Dapat itong pagbayaran ng mga Diskaya. Pero wala akong nakikitang ganun. Wala siyang ginawa kundi makipagtalo kay Boying Rimulya, kay Senator Ping Lacson, kay Senator Tito Soto, para ipagpilitan niya. Yun
yung gusto niyang maging mailagay sa witness protection program itong mag-asawa. Nakakadismaya, nakakapanghinayang ang ginagastos natin dito sa senador na to, Senator Marcoleta. Di ba sinabi ko na yan several times sa aking mga nakaraang video, sa aking nakaraang mga vlogs. Ang isang senador po, sa isang taon, 100 million pesos ang ginagastos nating mga mamamayang Pilipino sa kanila. Tapos ito makikita mo, ang ipinagtatanggol yung magnanakaw. Yung kumita ng bilyon-bilyon galing sa kaban ng bayan na pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino sa pagbabayad ng taxes. Iyan ang klase ng pinagtatanggol niya. Nakakadismaya, nakakagalit. Alam nyo, hindi ko masyadong gusto itong si Senator Erwin Tulfo. Pero, yung sinabi niya kanina sa Senado, eksakto yan sa gusto kong sabihin. Isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Kumanga ako dyan sa sinabi niya na yan, na hindi dito batas ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan dito, yung ginawang pagnanakaw nitong mga contractors na to, na dapat nilang ibalik, regardless of the law. It doesn't follow that if it is legal, it is moral. Hindi po moral ito. Pinagdidiinan kasi ni Senator Marcoleta yung batas. Tama yan. Abogado ka, sumasandal ka sa batas. Pero again, uulitin ko, Mr. Marcoleta, it doesn't necessarily mean that if it is legal, it is moral. Ito pong ginawa ng kliyente nyo, ito pong ginawa ng mga Diskaya, masyado po itong mga immoral. Pagnanakaw po ito to the highest level. Na dapat nakitaan namin kayo bilang senador ng bayan. Dapat nakitaan namin kayo ng galit, ng puot, ng panghihinayang sa nawalang pera na dapat na ilagay sa serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Pag sinuma mo lahat ng nawawalang pera tungkol dyan dito pa lang sa flood control projects, aabot ng trilyon. Ilang ospital po yan ang maipapatayo? Ilang ospital yan? Lagyan mo na ng pinakamagagaling na equipment, pinakamagagaling na doktor para matulungan ang mamamayang Pilipino na walang pambayad sa ospital. Ilang ospital yan? Yung 1 trilyon. Na punong-puno ng magagandang kagamitan, mga modernong kagamitan, para ang mga mamamayang Pilipino na walang pambayad, hindi na pipila, hindi na magmamakaawa sa mga politicians at kung saan-saan mga agencies para lang manghingi, magmakaawa para makakuha ng pambayad sa ospital. Ganyan po ang nawawalang pera sa atin. And yet, itong si Marcoleta, ipinagtatanggol itong nagnakaw na dapat nga napunta sa mga mamamayang Pilipinong may hirap, mailagay sa serbisyo, maipamudmod sa walang makain. Doon sa mga liblib na pook ng mga probinsya natin, kung gaano kahirap ang mga tao dyan na hindi nakakasilip ng ospital, hindi nakakakita ng doktor, namamatay na lang na walang medication. And yet, itong mayayaman na to, na yumaman dahil sa pangungontrata sa gobyerno, pinagtatanggol mo, Marcoleta. Nakakasuklam ka. Sana po panindigan ito. Labanan niyo po itong Marcoleta na to dyan sa Senado. Salamat kay Tulfo Brothers. Salamat kay dito kay Bam Aquino, kay Tito Soto, dito kay Senator Ping Lacson. Labanan po natin ang ganitong klaseng pangangatwiran. Ipaglaban po natin ang mga mamamayang Pilipinong nawalan dito sa ginawang pagnanakaw nitong mga mandarambong na to. We are behind you, Senator Ping Lacson, diyan sa iyong ginagawang pag-iimbestiga diyan sa Blue Ribbon Committee. Kami na mga mamamayang Pilipino ay
nakabantay. At kami po ay buong pusong nag-aalay sa inyo ng aming tiwala at ng aming pag-asa na magkakaroon ito ng magandang resulta. Alam ko na ang purpose ng inyong pag-iimbestiga ay in aid of legislation. But then, alam ko na ang maraming ebidensya na makukuha nyo dyan ay malaking tulong dyan sa Independent Commission na sa ngayon ay nag-uumpisa na rin magtrabaho. Kaya, pagtulong-tulungan po natin na itong ganitong klaseng senador na walang kwenta, na walang iniisip, kung hindi yung mga may perang katulad ng mga diskaya. Pagtulungan po natin na ito ay wag mangibabaw sa ganitong klaseng investigasyon. Wag mangibabaw sa kanilang mga gustong mangyari. Mga kapatid, mga kababayan, ipaglaban po natin itong mga nawalang pera ng mamamayang Pilipino na sabi ko nga dapat napunta sa magandang serbisyo, na ilagay sa magandang project, o hindi man dyan sa laban sa baha, kahit magagandang hospital kayang-kaya na magtayo nito. Ilang hospital yan. Punong-puno ng magandang equipment, magagandang mahuhusay na facility at mahusay na mga doktor. Para hindi na nagkakanda kumahog, hindi nangangamatay ang mga mamamayang Pilipino na walang pambayad sa ospital. Na sana wag na maulit itong ganitong mga klaseng pagnanakaw. Sana ito na ang umpisa ng paglilinis ng ating gobyerno. Sana ito na ang umpisa para ang mga magnanakaw ay makulong na. Mga magnanakaw makulong na. At kahit papano, mag-umpisa ng umasenso ang Pilipinas kung ang mga magnanakaw ay mawala na sa gobyerno. Kailangan masampulan natin ito. Lahat ng mga mai-involve dyan ng mga politiko, kahit mga senador pa yan, kung sino pa yan, mga congressmen, mga senador, kung sila ay magnanakaw, dapat po natin silang ipakulong na magkaroon na ng katinuan itong ating gobyerno. Maging malinis na ang ating gobyerno at na mag-umpisa na ang pag-asenso ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kapatid, mga kababayan. Hanggang dyan lang po. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati po yung like button. Mag-comment po tayo, iparating natin yung ating pagkadismaya sa mga ganitong klaseng senador, yung pagkadismaya sa mga ganitong klaseng magnanakaw. I-condemn natin ang mga ganitong tao. At again mga kapatid, mga kababayan, i-share po natin ang ating munting channel na to, ang ating munting video na to nang makarating sa maraming Pilipino, ma-inform sila na tayo ay nagkakaisa sa pagbabantay sa ating bayan, pagbabantay sa ating mga politiko, mga politicians na wala nang inatupag kundi yung kanilang mga sarili. Itong si Marcoleta, nagiging legalistic masyado. Pero suportado niya itong si Digong Duterte na puro illegal ang ginawa. Yan po ang tandaan ninyo. Masyado ka ngayon nagiging technical, masyado ka nagbabantay, masyado mong tinitignan yung batas, pero ang sinuportahan mong presidente hanggang ngayon sinusuportahan mo ay nasasakdal sa crime against humanity dahil hindi nirespeto ang batas. Yang si Sara Duterte, sinusuportahan mo rin kahit marami ng ebidensyang lumitaw tungkol sa kanyang paggasta ng pera na walang kapararakan, binayolate ang batas, and yet ikaw ngayon, sinisilip mo ang batas para dyan maging pabor sa mga diskaya. And yet, hanggang ngayon, sinusuportahan mo yung mga taong ang daming violation sa batas. Mahiya ka naman. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayong muli.